Welcome sa Adonis Recap, Aswang Stories. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para marami po tayong makinig sa kwentong ito. Salamat! Disclaimer lang po, ang kwento ito ay hindi po original na sa akin. Ito ay galing sa mga random na tao na naka-experience ng mga kababalaghan sa kanilang buhay. Mapagpalang araw sa inyo at sa mga nakikinig sa programa nyo. Ako si Melchor na mga panahong isinulat ko ang karanasan ko na ito ay nasa 60 anyos na. Pero gaya ng sabi ng mga apo ko, mas malakas pa daw sa kalabaw. Ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ay isa sa mga rason kung bakit mahigpit ako sa mga anak at apo ko. Lalo na sa mga pagpunta-punta sa mga piyestahan na yan. Kung bakit lagi ko silang pinapadalhan ng asin, ng habak na pinasadya, ng luya o kung ano-ano pa. At lagi kong pinapaalalahanan na kumain lamang sa mga kakilala. Kahit na sabihin natin na ang kapanahunan nila ngayon ay moderno na, iba pa rin. Lalo na kapag naaalala ko palagi ang nangyari sa akin noong kabataan ko. 17 taong gulang ako noon. Kapanahunan kung saan nagsisimula pa lamang akong magpapapansin kay Suding. Ang gabi ako. Pinsan siya ng kaibigan ko na si Dionisio. At dahil dito, talagang ginawa ko yung paraan para maging maganda ang tingin nila Dionisio sa akin. Kumbaga, para maging mabango ang pangalan ko sa kanila. Napakaganda kasi ni Suding. Maraming manliligaw. Dagdag mo na talagang may kaya sila noon. Mabuti na lamang at hindi sila matapobre sa aming mahihirap na isang kahig isang tuka. Isang araw, naisama akong maimbita ni Dionisio sa piyestahan sa bahay ng mga kaanak niya. Malinaw ko lamang po na iba ang buhay dati sa buhay ngayon. Kung ngayon ay meron ng mga tricycle o sasakyan para makapunta sa mga barabarangay. Kami noon, kailangan pa naming maglakad ng mahaba sa mga pilapil at tumawid minsan ng mga sapa, ilog o maging bundok para lamang makapunta sa gusto naming puntahang lugar. At noong kapanahunan namin, marami pang puno ang bawat baryo kaysa sa mga bahay. Hindi naman kalayuan ang baryo na ito pero mga taong 1960s o 70s, isa ang baryo na ito sa pinalipat ang mga nakatira dahil sa gagawin itong preservation area gawa ng, alam niyo na, maraming mga tagong lupain ang Pinas noon na may tagong mga yaman. Medyo nalungkot ako noon kasi hindi makakapunta si Suding. Tanging ang tatay niya na lamang at mga kapatid nito ang nandun. Pero syempre, pakitang gilas pa rin yun. Maagang maaga pa naglakad na kami ni Dionisio papunta sa lugar. Kasama namin ang 3 pa naming kabarkada noon na sina Irming, Julian at Pepe. Pinagtatawanan nila ako noon kasi meron akong daladalang manok na panabong. Ibibigay ko ito sa tatay ni Suding. Mahilig kasi sa manok yon. Habang papalapit kami sa lugar, may mga manaka-naka ng bahay kaming nakikita sa mga taas ng burol noon. Wala kaming ibang kasabay na mga oras na yun dahil sa tingin namin ay sakay ng kalabaw ang iba. Yung iba naman nasa ibang ruta. Kami noon sa gilid ng burol dumaan. Tapos madilim-dilim pa. Dito pa lamang may mga naririnig na kami ng mga tunog. Mga hindi pang karaniwang matinis na agik-ik ng kung anong mga nilalang sa taas. Posibleng sa mga puno o sa taas mismo ng burol na yon. Tapos, may mga manakanakang mga nagbabagang pula kaming nakikita sa gilid. At sa unahan ng nilalakaran namin, sa madilim na mga parting ito, pakislap-kislap na alam mong kumukurap ang mga pulang yon.
alam mo yung mga mata na galing sa kung sinong mga nilalang. Ganon. Ang mga aswang sa aming lugar, ayon sa mga kanununuan namin ay hindi basta-basta aswang lang na nagpapalit anyo. May paniniwala kami noon na mga tao talaga ito. Normal na taong may kakaibang lakas at abilidad. At kinukuha nila ito sa pagkain ng karne ng tao. Pero yung mga hayop na nakikita ng mga nabibiktima, yung mga humahabol sa kanila o mga nanliligaw, hindi ito mismo ang mga aswang, kundi mga alaga nila. Mapaibon man, paniki, aso o baboy ramo. Sumusunod lamang sila sa mga utos ng amo nila. Nag-iingay ang dala kong manok noon na para bang hindi rin siya mapakali sa mga nararamdaman niya sa paligid. Paikot-ikot pa yung leeg nito kung saan-saan. Mabuti na lamang at habang paliko kami sa isang sangang daan, ay may kasabayan na kaming mga iba pang kalalakihan na may mga dalang sulunuan o ilawan. Mismong sila, usap-usapan nila yung mga pagpaparamdam ng mga nilalang na ito habang tinatahak nila yung daan nila. Wala kaming anting-anting o agimat noon. Lakas ng loob lamang yung dala naming gawa ng ang mga gawain lamang talaga ng alaga ng mga aswang na ito. Manlin lang, manligaw, para madala ka sa pugad ng mga amo nila. Pero hindi nila kayang manakit o gumawa ng hindi maganda. Kung matapang at malakas ang loob mo at ramdam nila yon, magdadalawang isip silang gawin ang inutos sa kanila. Nakarating kami ng maayos sa baryo na ito. Abalang-abala ang lahat noon kagaya ng mga ibang piyestahan. Hindi ko na siguro iisa-isahin kung ano ang mga ginagawa nila. Dahil dati pa man hanggang ngayon, pare-parehas lamang ang nangyayaring handaan sa mga probinsya at baryo. Bale, diretsa na po tayo sa pinakakwento. Naibigay ko na yung manok sa tatay ni Suding noon. Ang sabi sa amin ni Dionisio, huwag daw kaming masyadong magpakabusog doon sa bahay ng kamag-anak nila. Gawa ng may mga bahay umano na may iba pang putahe ng pagkain. At lahat naman kapag piyestahan, pwede kang pumasok sa mga handaan kahit hindi ka nila kilala. Kusa silang mag-iimbita sa'yo. Hindi ako umiinom noong kapanahunan na yon. Ang mga kasama ko kabilang na si Dionisio, oo. Nagyaya ng mag-inom si Dionisio noon dahil nahatak ito ng mga kamag-anak niya. Kami naman, sabi namin pagkabalik na lang. Kasi ang balak namin, pumunta sa mga bahay-bahay para makikain. May kanya-kanya kaming dala ng dahon ng saging noon na nakapatong sa pinggan na gawa sa ratan. Lahat na ata ng bahay pinasok namin at kung ano ang makita namin na natitipuhan namin noong mga panahon na yon, kukuha kami. Ilalatag doon tapos lalabas. Tumpok-tumpok na ulam yon. At yung ibang kaparehas ng putahe, hindi na namin kinukuha. Wala naman itong kaso sa mga pinagkukuhanan namin ng mga bahay noon. Tuwang-tuwa pa nga ang mga may-ari. Para bang nagpapayabangan ng handa. Ganon. Hanggang sa makarating kami sa dulong bahay at kumuha ng iba pang nakagawian. Ang akala namin noon, yun na yun. Wala na kaming pagkukudan. Naganap na lamang kami ng mga tumba-tumbang puno para makapwesto. Nang walang ano-ano, ay bigla na lamang sumalubong sa amin. Isang lalaki. Napakalapad ng katawan tapos mataba-taba. Ang suot nitong pantaas ay parang kapirasong tela lamang na tinali sa magkabilang balikat. Mga iho, nakakatampo naman kayo. Kanina ko pa kayo nakikita na palipat-lipat ng bahay tapos yung amin, hindi nyo man lang napuntahan. Sabi nito. Saan po ba sa inyo? Tanong naman ni Julian.
Sinenyasan niya kami na sumama at doon na rin umano kami pumwesto. Tsaka doon meron daw serbesa, alak o lambanog. Medyo hiwalay ang bahay na ito pero sa tingin namin ay hindi naman din ganun kalayuan sa iba pang bahay. Isa itong palikuan at pagkaliko mga banda doon. Yun na mismo ang bahay na yon. Wala nang ibang daan. Para bang sadyang ipunesto doon para itago. Pagkarating namin doon, lahat ng mga mata pagkapasok namin sa tarangkahan, sa amin nakatitig. Para nga silang naka-uniform nun gawa ng kung ano ang suot ng nag-iaya sa amin. Ganon din yung suot nila. May mga manakanak ang kumakain na rin doon. May kanya-kanya silang pwesto sa tapat mismo ng bahay. Dinala kami sa isa sa mga mesa. Tiningnan niya ang mga putahe na nakuha namin tapos sabi niya, dadalhin niya daw ang ulam na wala doon. Ang pagkakaalala ko noon, 2 putahe ang inihain niya sa amin. Isang parang tapa, tuyong-tuyo na karne ito. Malapad na nakasabit pa sa isang stick. Parang normal naman na tapa ito kung tingnan kasi gumagawa din kami noon. Sinasampay lang yun na parang daing. Yung isa, kaldereta. May kaldereta naman kami noon sa nakuha pero ang sabi nitong nag-imbita sa amin. Mas masarap daw ang kanila dahil kung tawagin sa panahon natin ngayon, ang gawa nilang kaldereta ay hamonado, pinalambot, pinaburo. Sa 2 karne na tinikman namin na yon, hindi lang ako sigurado kung tao ba ang putahe. Pero nakakatiyak ako na napakasarap ng mga luto nila na nakalimutan na namin ang iba pang mga putaheng kinuha namin sa ibang bahay. Lalo na yung kaldereta. Talagang nanlalagkit ito. Napakalambot ultimong buto niya. At nanlilimahid yung karne na ito kapag kinagat mo. Yummy. Hindi kalaunan, nagdala na ang mga ito ng inumin. Lambanog umano na puro. Bumubula-bula pa ito. Agad naman itong nilantakan ng mga kasama ko na para bang uhaw na uhaw sila. Hindi ka umiinom. Sambit ng lalaki sa akin. Umiling-iling ako noon. Tapos nakita ko na para bang nag-iba ang mukha nito. Umismi dito. Tapos nagtinginan sila ng mga kasama niya sa bahay na yon. Ngumiti ito ulit at ang sabi niya, subukan ko daw kasi baka magustuhan ko. Mas masarap talaga ang unang tikim, sabi niya. Noong mga panahon na yon, medyo kinukutuban na ako. Lalo na noong napansin ko na yung mga kumakain sa ibang mesa, bigla na lamang nawala. Pero nandun pa rin yung mga kinain nila. Yun lang talaga ang nakapagtataka dahil wala kaming nakita na lumabas doon sa may tarangkahan noon. Habang nagiinuman, nararamdaman ko ang mga tingin ng mga ito sa akin. Na para bang hinihintay nila akong makainom. Tapos maya-maya pa, may mga pumasok pa ng ibang mga tao. Kasabay nito ng isa pang lalaki na kung hindi ako nagkakamali, kasama din nila dahil sa suot nito. Noong binigyan nila yon ng atensyon, doon ko unti-unting binulungan si Pepe na hindi ako iinom. Pero nakakatakot kasi itong mga taong to parang magbubugbog kapag hindi pinagbigyan. Bilang si Pepe na taga-salo ng inuman, nagpalit kami ng baso. Salamat, Pepe. Nang bumaling ulit ng tingin sa akin ang mga nandun na kalalakihan at nakita ang baso ko na meron ng bawas, ngumiti ang mga ito. Nag-iba ang mga mukha na biglang umaliwalas at tumango sila sa akin. Gustong-gusto ko nang umalis doon pero para bang nag-i-enjoy pa yung mga kasamaan ko. At hindi ko rin naman sila maiwan.
Basta kapag bawas na yung baso nila at hindi nakatingin ang mga yon, pinapalit nila yun sa baso ko. Ang sumunod na nangyari pagkatapos ng inuman na ito ay ang bagay na hindi namin makakalimutang magbabarkada. Unang nagreklamo si Julian noon na nahihilo daw siya. Takang-taka ako noon gawa ng malakas uminom yung mga to. Hindi pa naman ganun karami yung iniinom nila. Tapos maya-maya, biglang bumagsak sa mesa si Erming. Napalingon ako saglit sa mga lalaki. Napaisip na ako noon, hindi kaya may hinalo sila doon sa may alak. Gusto kong tumakbo pero para bang ang bibilis nila. Parang mahabol nila ako sa tangkad nila tapos kayang-kaya nila akong bitbitin. Dahil sa brusko ang mga katawan ng mga ito. At ako naman hindi naman ako kalakihan noon. Nakita kong nakangiti sila. Pagkabagsak ni Julian at Pepe noon, sumabay na rin ako sa kanila na inilatag ang ulo ko sa may mesa na kunwari ay lasing na rin. Ang isa pang nakapagtataka, para bang walang ni isa sa ibang mesa ang nakakapansin sa amin. Parang sayang-saya din sila sa kinakain at iniinom nila noon. Naramdaman ko na merong bumuhat sa akin. Idinilat ko ng konti ang mga mata ko. Amoy na amoy ko yung balat ng lalaki kasi yung mukha ko nakadikit sa likuran niya. Malansa. Pumasok sila sa isang pinto tapos lumabas sa kabilang pinto noon. Inilapag nila kami sa may sahig. Bago umalis, narinig ko pa na nag-uusap ang mga ito. Kapag kalaliman na ng gabi at tulog na halos lahat ng tao sa labas, simulan nyo ng katayin isa-isa ang mga yan. Sa ngayon, may mga paparating pang bago. Asikasuhin nyo rin ang maigi ang nasa mga mesa pa para marami tayong pagkain. Nang maramdaman ko na wala na ang mga ito, dahil talagang nawala ang lansa ng paligid, dinilat ko ng konti ang mga mata ko. Bukod sa aming apat, meron pa sigurong mga 3 katawan ang walang malay doon. Magdidilim na rin noon. Dinig ko na ang simula ng tunugan ng mga kuliglig. Nakiramdam ako. Noong dinilat ko ng buo yung mga mata ko at nang mapansin ko na wala ang isa sa kanila sa kung saan kami tinambak, dahan-dahan akong gumapang. Hindi ko alam kung swerte lamang pero yung bakod nila sa bandang likuran para nang nabubulok noon. Kasi gawa ito sa kawayan. At sa ilalim nito, meron silang hukay na ginawa na siguro ay parang irigasyon ng tubig gawa ng malumot ito at malambot. Sa liit ko noon, kasyang-kasya ako sa pagitan ng hukay na yon at sa ilalim ng bakod. Agad-agad akong gumapang pasuksok doon. Maputik dahil sa basa pero ginawa ko lahat para makagapang sa parte na yon. At nang makalusot sa kabila, halos maubo ako sa pagbalik ng paghinga ko. Tinatansya ko yung mga dadaanan ko noon. Hinanap ko yung parte kung saan papunta sa may kalsada. Gumagapang pa rin ako noon at ang akala ko, nakita ko na yung bagay na katatakutan ko habang buhay. Yung mga taong yon. Hanggang sa walang ano-ano. Habang gumagapang ako, meron akong nakapitan na noong una. Akala ko damo. Pero noong hatakin ko ito para makausog ako, bigla ko itong nahila. At sa maniwala man kayo o sa hindi, isang kumpol ng mahabang buhok ang nahila ko na yon, na meron pang kasamang anit na nagpapatunay na tao ang nagmamay-ari nun. Habang patuloy kong tinatahak ang parte na yon ay kung ano-ano na ang nakikita ko. Ipin, damit, tsinelas,
Mga buto na malalaki na ayaw kong isipin na tao. Nang makita ko na ang bakod na kaharap ng kalsada at nakakita ako ng tao, humawak ako sa pinakapundasyon noon. Umakyat at tinalon ko yung kabila. Lumagapak ako noon. Ramdam ko na tumunog at nabali ang isa sa daliri ko sa paa. Pero hindi ito yung nagpatigil sa akin na bumangon at tumakbo. Pangalawang hulog ng langit o swerte. Una kong nakasalubong ay si Dionisio. Wala akong boses noon pero pinilit kong ibulong sa kanya habang hinihingal ang mga pangalan ng kaibigan namin at kung nasaan sila. Napakamot ng ulo noon si Dionisio na nung oras din pala na yun ay hinahanap na kami. Agad niya akong niyaya na tumakbo pabalik ng bahay ng kamag-anak nila. Hindi ito sumigaw para walang iskandalo noon. Marami pang bisita. Pero pagkabalik nila sa may labas, kasama na nito ang iba pang mga kalalakihan na kung hindi ako nagkakamali, 7. May mga nakasukbit na itak sa bewang ng mga ito na akala mo mag-aamok ng away. Inakay ako ni Dionisio. Sumunod kami pabalik sa bahay kung saan ako galing. Sa likod lang kami ng kaibigan ko nito. Habang ito mga kamag-anak niya, tuloy-tuloy na pumasok sa may tarangkahan ng bahay na yon. Nagulat at napatingin sa kanila ang mga nandun. Kabarangay, may hinahanap kami ng mga kaibigan ng pamangkin ko. Dito daw huling nakita eh. Nakita ko sa mukha ng mga yun na para bang nag-iisip sila ng maitatanggi. Pero noong itinuro ng kamag-anak si Dionisio at nakita nilang katabi ako, nagtinginan ang mga ito at umispid. Sobrang talim na mga titig nila sa akin noon. Para bang doon pa lang kakainin na nila ako ng buhay. Mga ilang segundo pa silang nagtititigan noon bago nagsalita ang isa sa kanila na nasa likod nga daw. Pinagpahinga nga daw nila gawa ng nalasing ang mga ito. At saka hindi naman daw kasi nagpakilala. Sana man lang sinabi umano sa kanila na kaibigan ng kamag-anak para hindi daw nila nilasing. Ito ang nakapagtataka. Nakuha namin pabalik ang mga kaibigan namin na walang malay. Pero ang iba pang hindi namin kilala na nakahandusay din. Wala na daw doon, sabi ng mga kamag-anak ni Dionisio. Ano kayang nangyari sa kanila, di ba? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero bigla akong nagsalita nun na meron pang iba. Yung iba pang nandun, nasan na? Pero imbis na kampihan ako ng mga kamag-anak na yon, inakbayan na lamang nila ako pabalik sa may kalsada at tuloy-tuloy na kaming bumalik sa kanila. Ang bulong panoon ni Dionisio sa akin, huwag na daw sitahin. Huwag nang hanapin. Ang importante, nakuha namin ang 3 naming kaibigan. Dito ko na naisip na para bang may alam sina Dionisio sa mga to at parang ayaw nilang pakialaman ng iba pang katawan na nandoon. Hindi namin na-enjoy ang piyestahan ng gabing yon. Buong gabing tulog ang mga kaibigan ko na sa himala naging maayos naman. Ako, paika-ika akong naglakad noong pauwi na kami. Pinili namin na tanghali na umuwi. Ineskortan kami ng ibang kamag-anak ni Dionisio noon hanggang sa makarating kami sa patag na lugar. Sa mga magtatanong kung nasaan ang tatay ni Suding noon, maaga itong umuwi noong kapistahan kaya hindi niya naabutan ng kaguluhan. Walang kahit anong ikinuwento si Dionisio sa akin tungkol sa kung ano ang mga kabarangay ng kamag-anak niya na yon. At doon ko rin naramdaman na para bang may alam din sina Suding. Gawa ng hindi talaga sila nalalagi doon. Yung tatay lang at yung mga kapatid. At kahit na nagkatuluyan kami ni Suding at pabalik-balik pa rin si Dionisio sa baryo na yon,
Hinding-hindi na ako sumama sa kanya kapag piyestahan doon. Namuntikan na kaming maging handa.